Stress ka na ba dahil hindi mo alam gamitin ang iyong oven? Madalas, hilaw sa loob, sunog sa labas. Bottom heat o top heat dapat sa ating cookies or cakes? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa video na to. Hi mga besh! Welcome back po sa akin channel. Sa mga bago po dito sa channel ko, I'm Awi. At kung mahilig kayo sa mga ganitong video, please do subscribe to my channel and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videong ina-upload ko. So ito po yung aking oven. Obviously, it's Imarflex. And disclaimer lang, hindi po to sponsored video ito pong Imarflex or na oven po namin ay binili ko with my own money. And actually, nabili ko to sa Welcome Home Appliance sa Facebook. Tapos COD ko po to na-receive. So, pero after naman ma-receive, pinatest ko rin po muna sa kanila kung gumagana. I think less than 10,000 to yung nabili. Ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano yung pagkabili ko. Then, ano ba? It is 48 liters yung capacity. At ito po ay isang uri ng convection oven. Kasi usually, di ba, yung mga dating oven na nilalabas, usually conventional. Yun po yung walang fan. Ngayon, mostly mga nilalabas na oven ngayon ay yung convection na with fan. Ito po ay turbo broiler, so pwede tayo magluto dito ng manok, yan mga mag-rotisserie. Pwede rin tayo mag-bake dito ng cake, pwede rin tayo mag-bake dito ng cookies. So, syempre, dapat tama yung setting na gagawin natin. Pero, bago tayo tumungo sa mga setting na yan, so ano-ano ba yung mga dapat nyo malaman sa paggamit ng inyong oven? Ngayon, pag-usapan na natin yung function ng knob na to. So, obviously, mababasa nyo dyan yung function. May makikita kayong off at merong drawing dito na fan. Tapos may lines dyan na may arrow pareho sa dulo at may arrow pareho sa dulo naman tapos with fan. So, isa-isahin natin ang ibig sabihin niya. First, dito sa off. Obviously, ibig sabihin yan, naka-off yung fan. Okay? Hindi gagana pag nag-bake tayo. Next, ito naman, ibig sabihin naman po yan, naka-on yung fan. So, umiikot yung init sa loob. This one naman, yung straight na line na may both arrow sa dulo, ibig sabihin naman po yan yung skewer. Kasi di ba minsan nagluluto tayo, nagre-lechon tayo dito, nagbibig tayo ng manok or pwede rin mga pork belly. Yan po. Pero ibig sabihin nito, umiikot yung skewer, naka-off yung fan. At dun sa last, makikita nyo, meron din skewer dyan, yung straight line na meron dalawang arrow sa bawat end na merong, ayan, fan din. Ibig sabihin, both function ay gumagana. Ibig sabihin yan, umiikot yung skewer and at the same time, naka-on din po yung fan. So, alam nyo na ha. So, yan, naka-off, naka-on yung fan at umiikot yung skewer. Pag nag-lechon ng belly at manok, and this one naman, naka-off yung fan. And this one naman, naka-off yung skewer pero naka-on lang yung fan. And of course, itong off yung fan. Pag-usapan na natin itong dual zone. So, meron tayong dito dalawang knob. Mapapansin nyo. Obviously, ito yung upper heat at yung lower heat. So, ang temperature nito, itong dalawang to hanggang 230 degrees Celsius. So, yan. Ito yung off. Of course, yan, makababasa nyo naman, 100 degrees Celsius hanggang, yan, may 190 hanggang 230. At maganda dito sa oven na to, hindi na kayo manghuhula ng Fahrenheit. Kasi iba makikita nyo, pag nag-bake kayo, may mga Fahrenheit. So, ito po ay nakakonvert na. Yung 100 degrees Celsius, kapag kinonvert mo yan sa Fahrenheit, 212 na po. So, hindi ka na manghuhula, magkukumpute kung tama ba yung Fahrenheit na gagamitin mo o tamang temperature ng Fahrenheit ang gagamitin mo. Again, ito naman yung sa lower heat, obviously, yung the same din. Again, magkaiba po yan kasi ito pwede mong gamitin ng naka-off yung upper heat at gusto mo lang ng lower heat ang gagamitin. So, pwedeng ganyan, pwedeng 100 degrees Celsius yung inyong upper heat tapos yung sa
Lower heat naman, pwede namang 193 degrees Celsius or 190 degrees Celsius. Or pwede rin naman po nyo itong i-off yung lower heat at yung upper heat lang yung gagamitin nyo. Let's go to timer. Yung timer natin hanggang 1 hour lang. Okay? Ngayon, kung more than 1 hour, after nyo po ma-set dito sa 60 minutes or 1 hour, kung kailangan nyo ng 1.5, ilagay nyo lang po. After ng 60, tutunog naman yan. Iikot nyo na lang po ulit sa 30. Ayan, makita nyo dito sa kabila. 30 minutes. Ayan. Kung 1.5. Huwag nyo po itong iniikot pabalik ha. Kung nagkamali kayo ng pag-set ng temperature ng timer, na temperature ng timer, huwag nyo pong iikot to, baka po masira. Ang pwede na nating iikot pabalik-balik ay ito. Again. Yan, ito. Ito lang yung pwede nating gawin na pabalik, counterclockwise. Yan. So, yan lang yung pwede nating ganito-ganitohin. Pagdating po sa timer, baba lang natin. Pagdating sa timer, yan ang hindi natin pwedeng iikot na ibalik dito na counterclockwise. Gets nyo ba? Itong oven po ng Emerplex ay stainless steel po ang body nito. So maganda. Madaling linisin din. At 2,000 watts po yung ano nito. Baka kasi magtanong kayo ilang watts. So 2,000 po ang watts ng ating Emerplex. So for this video, i-on ko kahit hindi ako magbe-bake para lang makita nyo kung paano yung setting. Again, iilaw to kapag naka-on po. Ibig sabihin gumagana yung ating oven. So again, isa-set ko muna to. I-on ko yung fan. Again, kung gusto nyo na naka-on yung fan, nilayo ko yung camera para makita nyo. Tapos, isa-set ko yung, for example, 190 degrees Celsius o natin 180. Pero sige, ilan na natin exact natin 190. Tapos, gusto ko rin naman dito sa lower ay mas mataas, 230. Ay, wag na lang. Baka masyadong uminit. Sige, 140, das 100 na lang to. O baka naman masyadong mainit kasi bubuksan ko. Then, isa-set na natin yung timer. So, in 10 minutes lang. Again, hindi to pwede ibalik na counterclockwise. Hintayin nyo lang po siyang bumalik, tumunog ng ng ting, ganun, na tapos na. Kasi masisira po to pag pinilit natin balik. So, itong tatlo lang pwede natin galaw-galawin na counterclockwise. So, i-on ko na po. Mapapansin nyo, iilaw to. Yan. At maganda dito sa oven, may ilaw sa loob. So, makikita natin kung ano itsura ng binibake natin para hindi tayo bukas ng bukas. And again, pag nagbe-bake tayo, iwasan natin bukas ng bukas din. Kasi magbabago yung temperature, no? There's a sudden changes ng temperature na makaka-affect sa binibake natin. So, ayan. For this video, i-on, naku, tatama yata sa camera ko. Yan. Yan po. So, ito itsura, may ilaw. At naka-on yung fan. Uy, hindi ko na ikakabit yung yung sa skewer. Kasi pero dito may kabitan po ng skewer at pwede nating alisin to. Pag magbe-bake tayo ng maglilechon tayo ng manok at kaya ng liempo o yung mga tawag dito, yung pork belly. So, ayan. So, again, ito yung upper heat. Yung yung straight po dyan, yan po yung init dito nagagaling. Dalawa po yan. Isa dito sa harap at nandun din po sa likod. So, papakita ko sa inyo malapitan. So, ito napapansin nyo pa yung straight na line dyan. Yung parang hanger yan, tuwid na yan. Namumula, di ba? Ibig sabihin, gumagana yung ating upper heat. Okay, dalawa yan, isa dito sa harap, sa dulo, medyo may. Tapos yan, namumula naman. Ito naman yung lower heat. At, ewan ko, nandito yung fan, ayun yung fan, naka-on yung fan. So, kung i-off ko yung fan, wait lang. Kung i-off ko yung fan, so ngayon i-off ko na yung fan, so pwede natin i-off yan. Diba, katulad ng sabi ko kanina, pwede nating ibalik to. Tapos ito, pwede din nating i-off. Ayan. Then ito, pwede na nating lower heat lang.
And again, uulit-ulitin ko po, itong knob na yung timer natin, hindi po yan binabalik ha. Hayaan nyo lang pong kusang bumalik. Kung ngayon tapos na kayo mag-bake, pasensya na, may interruption. Ngayon, kung tapos na kayong mag-bake, tapos ayaw nyo na gamitin para hindi makonsumo sa kuryente, pwede nyo na pong alis sa saksakan yan at kusa naman po yan babalik. May maririnig pa rin kayong ting, ganun. So, papakita ko sa inyo na alis ko na sa saksakan na okay pa rin yan. Tumutunog pa rin. So, ayan. Naalis ko na po sa saksakan. And again, huwag niyo po itong hahawakan, huwag niyo po papalipitin yung mga bata dahil mainit pa rin po yan. So, yan, makikita nyo kahit naka-off na yan, wala na sa saksakan, ay namumula pa rin. Diba? Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga dapat i-bake sa lower heat saka upper heat. Ayan, tumunog na, narinig nyo. So, ibig sabihin yan, tapos na. So, sa mga magbe-bake, ihabol ko lang. Kung 1.5 hour, so kasi kanina ito ay with setting ng hanggang 1 hour lang. Kung 1.5 hour, iset nyo ng 60 minutes. Ngayon, pag narinig yung ting, saka nyo ulit, ilagay naman sa 30. Huwag yung ibabalik. Kung nagkamali kayo sa setting, huwag nyo munang ilagay yung ibibake nyo dito. Kung 20 minutes, nasa 30. Alisin nyo muna, saka nyo na lang ilagay yung ibibake nyo kapag 20 minutes na. Huwag yung ibabalik kasi masisira po yan. Ayun, pag-usapan na natin nga pala yung mga temperature, yung mga products, kung mga cakes ba yan, cookies ba, kung ano-ano yung mga temperature sa bawat ibibake natin. So, kuhanin nyo na yung ballpen nyo, papel nyo para at least ma-save nyo to at maisulat nyo at ma-memorize nyo. Unahin na natin mga besh sa cake. So, pagdating sa cake, ang temperature niya usually nasa 150, minsan nasa 180 degrees Celsius. And when it comes to sa heat element, kung top or bottom ba siya, mas mainam po na lower heat element o yung lower, itong knob na to. Ito lang po yung i-on nyo, i-off nyo yung heat element upper heat, i-off nyo, ito lang po ang naka-on. So, ito lang yung ilalagay nyo sa 150 to 180 degrees Celsius. Alam ko yung iba sa inyo magtatanong, bakit lower heat element, hindi upper heat? Yung lower heat element kasi, yun yung tamang temperature para umalsa po ng maayos ang inyong cake at hindi masunog ang top. Maganda rin kasi na naka-off yun para hindi maging mainit yung temperature. Hindi maganda yun sa cake. Para din po hindi agad mag-dry yung cake natin. Ang hirap kasi yung iba, yun na lang kamalian ko din, ino-on ko yung fan. So, kaya pala minsan, ang dali mag-dry ng cake pag nilabas natin. Instead of moist yung cake natin, nagiging dry. At matalas, minsan nakikita natin, imbis na flat siya, parang nagiging bundok siya, umaalsa masyado yung taas kasi naka-on yung fan. So, yun ang iwasan nyo. I-off na lang nyo po yung pan para gusto nyo na medyo flat yung cake nyo sa top, diba? Hindi siya magka-crack. Maganda yung pagka-bake nung cake nyo. So, off yung fan at lower heat lang pagdating sa mga cake. Let's go to cookies naman. Pagdating sa cookies, ang temperature naman nito ay 175 degrees Celsius. And yung heat setting naman niya, upper heat or lower heat ba? Pareho. Mas maganda na pareho. So, ibig sabihin, pareho yung temperature kung ng upper heat sa lower heat. Kung yung upper mo ay 175 degrees Celsius, yung lower heat niya, ito, naka 175 degrees Celsius din. Kasi nga, di ba cookies yan, dapat pantay yung kakalabasan. Kung soft dito, dapat soft din yung ilalim. Kung medyo crispy sa taas, dapat crispy rin yung pinakababa. So, dapat kasi siya, kumbaga pantay yung pagkakabit. At pwede nyo rin i-on yung fan. Yan. Pagdating sa cookies naman, ito naman, pwede natin i-on yung fan dito. Huwag yung merong skewer, yung fan lang na yan.
So, pwede nating i-on yung fan doon kung gusto nyo naman ng crispy. Pero hindi naman siya magiging dry. So, chewy pa rin naman. Kasi meron mga cookies kasi na gusto natin na may pagka-crispy yung labas. 'Di ba? At meron namang yung iba na soft, gusto po nila soft sa labas pa rin tapos chewy pa rin naman siya. At maganda dito sa oven natin dahil 48 liters po ito, hindi po ito magdidikit-dikit. So malaki yung capacity. Ngayon po pag-usapan naman natin yung pasta. So pagdating sa pasta, bake mac yan or lasagna. So since luto naman na po yun, at yung cheese na lang minsan ang pinoproblema natin, di ba? So maganda dito, convection. Ibig sabihin po, naka-on po yung fan, lower and upper heat. Pareho din po yung temperature ha. Pwede natin ilagay sa 140. Ano ba mga dito? 140, hindi ko dala yung suit sa namin ko. 104, medyo malabo. 145 pareho, yan, pwede natin ilagay yan. Na sa degree na yon. And bakit fan? Bakit kailangan convection? So, para po maging maganda yung outcome ng ating cheese. So, maging golden brown ang pinaka-top niya, di ba? Ang ganda nun. Saka talagang magiging maganda at even din po yung pagkaluto, no, pagka-bake ng ating mga lasagna at ng ating bake mac. Now, let's go to rotisserie naman pagdating sa chicken. Kung magro-roast tayo dito ng chicken, of course, kailangan natin ng high temperature. So, convection yan. Naka-on po yung fan. At naka-on din yung skewer. Mas maganda na umiikot po yung skewer natin para even pa rin yung pagkaluto. At mas kailangan din naka-on yung pan para crispy yung balat. Pero juicy pa rin naman sa loob. So, pagdating dyan, pag manok naman, 200 degrees Celsius. Ayan. Upper and lower heat ang kailangan natin. At again, huwag niyo pong bubuksan-buksan yung oven nyo para maganda yung kakalabasan ng lechon nyo dun sa manok nyo. Ngayon naman, pagdating sa mga pastries or pies or mga pizza pie, yan. Ito naman ay convection oven. Ibig sabihin, naka-on pa rin po yung pan, upper and lower heat, naka-on din. Dito naman 190 degrees Celsius to 200 degrees Celsius po ang temperature nila. So bakit kailangan bakit kailangan convection? Kasi para flake ano ba yung term no? Mas flaky, maging crispy yung crust niya. So yun naman ang gusto nating maging kakalabasan. Ngayon kung gusto niyo yung may mga pies kasi na medyo soft. So i-off nyo na lang po yung pan. Pero kung gusto nyo na talaga yung mga nabibili nyo, di ba, yung mga pastry, ano ba yun, yung mga parang nasa boat, yung mga binibili natin, mga pizza pie. Kung gusto nyo talaga maging maganda yung pagka-bake ng mga pies nyo, yun, mas maganda, convection. So, I hope hindi na kayo kakabahan sa pagbe-bake, at sana ma-master nyo na rin yung pagbe-bake nyo. Alam nyo, yun kumbaga kilalanin nyo rin yung oven din nyo. At ito kung maganda lang din dito sa ating oven na Immerplex kasi ito po ay kumbaga electric oven. So hindi na kayo manghuhula kung anong temperature. Katulad ng unlike dun sa gas. Minsan kailangan mo din talaga ng external na temperature para lang malaman mo or para makuha mo yung tamang temp. So dito hindi ka na kumbaga magtitimpla pa. Dahil kung ano yung temp nito for 190 degrees, 190 degrees po talaga ang temp niyan. I hope nakatulong po ang video to lalo na sa mga bagong baker dyan. And don't forget to like and share this video sa mga kakaba-kaba at hindi pa alam kung paano gamitin ang kanilang oven. Until next time, bye!